Mahihirapan dito si Luestro sa depensa ni Vice President Inday Sara Duterte. Patay ang AX. Yari ang tupad. Defense team maglalabas ng mahigit kumulang 100 na witnesses laban po dito sa mga akusasyon ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Ay, ang dami nito. 97 eh. Sino-sino kayang mga ito? Mukhang nagreklamo nga daw sila eh. Kasi nga, ang witness nila na si Madriaga, witness din ni Vice President Inday Sara. Ang witness nila na si Trillanes Sundalong Kanin, witness din ang depensa. Putsang ina, pwede pala yun. Attorney Sheila, ang lead counsel ni Vice President Inday Sara, nagkaharap na sila ni Kapunan kagahapon dyan sa ikalawang pre-trial conference at hindi pa po natapos eh. Mukhang may laglagan eh. Mukhang inilaglag ni Kapunan itong si Gerber Luestro. Di man lang dinipinsahan kasi ang sagot ng no comment. Naku, yari ka, Luestro. Magandang tanghali po sa atin lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Same as usual, ang ating pag-uusapan pa rin itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So, pag-uusapan natin yung nangyayaring pre-trial conference kagahapon at siyempre, isama na rin natin yung naunang pre-trial conference. Ito na nga yung issue. Kagahapon ay nagkaharap sila ni Kapunan at ni Attorney Sheila, itong lead counsel ni Vice President Inday Sara Duterte. Diyan po mismo sa Senado. So may pinag-uusapan sila. Ang pinag-uusapan po nila ay patungkol po siyempre sa impeachment. At natanong po ang dalawang ito ng mga media tungkol sa isyong nilamon ng buhay si Gerbel Luestro. Kasi hindi nakatulog si Gerbel Luestro. At trending talaga ang kanyang katangahan. Meron pa akong ipipli na video para ito yung magiging basihan po natin ng ating pag-uusapan. Unahin na natin muna si Gerbel. Ito, pakinggan natin. Kaninang umaga may lumabas na headlines about the pre-trial. Ang sabi ang headlines, Congressman Beatrix Luestro kinain ng buhay ni Attorney Sison dahil ang hindi daw ready ang prosecution. Your reaction? Of course, we are ready. Manood na lang sila sa impeachment trial. Ang dugyot mo, ma'am. Ang dugyot ni Gerbel Luestro, no? So, ayan na nga ho, kinain ng buhay. At sinagot rin po niya yan noong nag-press con nga po sila para lamang pasinungalingan na siya'y nilamon ng buhay. Nilamon ka na nga. Ito po, natanong yung dalawang abogado, no? Parehong private lawyer po ito. Si Kapunan at si Attorney Sheila Sison. Patungkol po dyan. Panoorin niyo po kung ano ang sagot ni Kapunan at ni Sison. Ang sabi niya, hindi daw totoo, fake news. Pero ito po yung totoo. Pakinggan po natin. Narito po yung pagharap ni Kapunan at ni Attorney Sheila Sison. Ayan. Sa loob po mismo yan ng Senado bago mag-umpisa ang pre-trial conference. Pakinggan natin kasi tinanong sila patungkol sa issue yan. Kung talagang nilamon ba o hindi. At husgahan po natin. Ayan o. Ayan si Kapunan, paikot-ikot, hindi alam ang gagawin.
Parang bisugo. Bisugong isda. Ayan na, tumabi na si ano, Season. Ayaw niya nga sa akin. Ayan na si Season. Ayan, tinatanong sila dyan. Yan, yan. Kapunan, talagang parang buwis buhay ito. Yung isda pa to. Walang bibili dito. Ayan na oh. Have a nice day. Everybody, comment. No comment. Ayan na, tinanong po kung ano po ang kanilang komento doon sa nangyayaring di umanong kinain at nilamon itong si Gerbel Luistro ni Season. Yung sagot ni Kapunan, no comment. Ang sagot ni Kapunan, yung kay Season, no comment. Pero kay Kapunan, ito, ulitin natin, ito yung mas malinaw. Where's our public? Where is there? Are they joining? They should come now. Tense last time. Ito ba yung mga report? Attorney, yung kinain niya raw ng buhay si Congressman Luis Doro, totoo ba yun? Attorney, do you have any comment? Have a nice day. Di ba? Mukhang nilaglag pa dyan si Luistro ni Kapunan. Ako, Luistro, laglag ka talaga sa bangin. Have a nice day, sabi ni Kapunan. Ang sabi naman ni Atty. Sheila Season, no comment. Ngayon, ganito po ang nakikita ko dyan. Kung totoong hindi nilamon si Luistro ng buhay ni Season, sasabihin po ni Kapunan na hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Nandun ako eh. Didipinsahan niya si Luistro. Dito nagmisto lang nilaglag niya si Luistro. Hindi niya dinipinsahan. Ang sagot niya, have a nice day. Pero dito si Atty. Season ang sabi niya, no comment. O, diba? Nagkabuti, oh. Wala talagang panama itong si Gerbel Luistro. Attorney Sheila Season. Sa edukasyon pa lang, wala na eh. Galing pala ito sa sa University of the Philippines, Los Baños. Bachelor of Arts in Communication. Yun yung una niyang edukasyon. Tapos, nagtapos din ng Bachelor of Law sa San Sebastian College of Law. Ayan po yung kanyang edukasyon. At marami, at hinirang din po siya. Kaya pala ginawa siyang lead counsel ng Team Duterte dahil tingnan mo, hinirang na Lawyer of the Year ng Fortune, Narbasa at Salazar Law sa loob ng 4 na magkakasunod na taon. Noong 2015 hanggang 2018, isang natatanging pagkilala sa loob ng kanilang law firm. At marami rin po siyang mga kasong hinahawakan, na mga mabibigat. Ganun katindi ang background ni Atty. Sheila Season. Anong panama ni ni Gerbel Luistro? Panama sa puwet. Kaya yung usap-usapan na kinain. Ako naniniwala ako kinain talaga yun ng buo.
Buong buo. Hindi pinapansin yung mga tinik. Okay, ito Alam mo, itong si Gerbel Luistro, yung kanyang pagkatalo, ay siyempre hindi niya yan tatanggapin. At yung pride niya, hawakan pa rin niya. Meron siyang interview kagabi. Ang interview niya ay sa bilyonaryo. At pilit lasunin ang utak ng maraming Pilipino. Ito ay patungkol sa threshold. Sa conviction labang kay Vice President Inday Sara. Alam mo, yung babaeng ito, anak ng kagwang parang may sariling batas eh. Oo, talagang gusto niyang baliin ang batas. Pakinggan po natin sa mga expert sa batas, lalo na may nanonood ng mga abogado rin minsan sa atin, kahit ganito lang tayo. Kumentuhan po ninyo dyan sa comment section itong, para magkaroon din po kami ng ideya, kaming mga vlogger, itong payag ni Luistro interview kagabi sa bilyonaryo. Ito po, pakinggan po natin. Moving forward, the 16 senators needed to convict. Of course, this is being talked about and being discussed. We understand what is written in the Constitution, that 2/3 of all the members of the Senate will be needed to convict. So if that is 24, that gives a number of 16. But of course, Senator Bato is in hiding. Senator Jinggoy is suspended for 90 days. Lagay po muna natin silang dalawa. They're not around. But the Constitution says 2/3 of all members. It's a question I had asked earlier already. But in practical terms, when the Constitution says 2/3 of all members of the Senate, does it mean 2/3 of all members of the Senate participating, present, around, or otherwise? Well, that is why, Pinky, the doctrine in the Avellino versus Cuenco case is very much significant, no? Sapagkat dito sa kasong ito, although this is quite old, 1949, mas nauna pa kesa sa doon sa 1987 Constitution. Maliwanag na ang pronouncement ay only those senators who are within the coercive power of the institution will be counted for the purpose of determining the baseline. But I would like to add something to that, Pinky, no? Ano mag-add? Ano, sarili mong batas? Yung batas, patungkol dyan sa impeachment, dadagdagan mo. Inuminto nga yung ito. Ay, Jinky, Ito ang palagi kong tanong. Why do we have senators? It is for the purpose of representing the interest of the Filipino people, not only during legislative sessions, but also during impeachment trial, no? Representative sila ng taong bayan. In the same way that the members of the House are representative also of our beloved countrymen. Now, the question is, if our senator is detained, if our senator is in hiding, are they truly representing the interests of the people? I think the answer is no. And having said that, I am aligned, I agree to the doctrine in Avellino versus Cuenco na dapat ang kino-consider lang in counting the baseline are those within the coercive power of the institution. Having said so, in our instant case, the baseline should be 22 and 2/3 must be taken from 22. Thirdly, Pinky, no? If we will analyze the verbatim provision of the Constitution, they said 2/3 of all the members of the Senate when they could have used 24 of the Senate. Because 1987 Constitution, bicameral na tayo, 24 na ang senators, they could have said 2/3 of 24 if that was the intention. So for me, the reason why the word all was used is to give latitude to the
members of the legislative in interpreting depending on the demands of the circumstances, no? Sabi ko, the law must be evolving so that it could respond to the demands of the present time. Kasi if you will interpret it strictly, it will not serve its purpose in resolving the issues that the country are encountering. No, mag-i-evolve daw yung batas. Lo, kung gusto mong baguhin ang batas, dapat i-amend ninyo at pag-uusapan ninyo sa Kongreso, hindi yung pag-uusapan ninyo dyan sa mga interview mo. Putang ina to. Alam mo, Gerbel Nuestro, kahit hindi abogado, matatalo ka sa argumento. Sa totoo lang. Kasi pinanindigan niya, yung hinalimbawa niya, yung kay Quinco Avellino, yung 1935 Constitution. Yung kay Quinco at Avellino, hindi yan magiging basihan para ibaba mo ang threshold. Dahil yung pinag-uusapan dyan kay Quinco Avellino ay patungkol po yan sa quorum, pagpapalit ng Senate President, at hindi patungkol sa impeachment, ang buwang. At yung kay Avellino Quinco, yung isa doon, wala talaga, 23 lang talaga kasi yung isa wala sa jurisdiction ng Pilipinas. So ngayon, at sa 24, lahat ng mga senador nasa Pilipinas, nasa jurisdiction natin. Kaya malabo yung ginagamit mo, Gerbel Nuestro. Kaya kahit bata, kaya kang talunin kahit hindi abogado. Tingnan mo sa post iyan ng bilyonaryo, meron akong nakikitang komento. Hindi ko alam kung abogado po siya. Napakagaling, Ito, sa mga abogado rin po, sang-ayon ba kayo yung sinasabi ni Nuestro na magagamit daw yung Quinco versus Avellino na kaso? Ito, ang sagot ng netizen, ewan ko kung abogado, pakinggan po natin, makakatulong po ito sa atin. Ang kaso ng Quinco Avellino ay isinagawa sa ilalim ng 1935 Constitution ng Pilipinas. Ang probisyon noon ay nagsasaad lamang ng mayorya ng mga kasapi. Diba, Nuestro? Samantalang ang 1987 Constitution ay malinaw na nagsaad na kinakailangan ang 2/3 o 2/3 votes ng lahat ng miyembro ng Senado upang magkaroon ng hatol na guilty sa isang impeachment trial. Dahil dito, ang 2/3 ng 24 na senador ay katumbas ng 16. Putang ina, isipin mo netizen binugbog ka dyan Kaya ako naniwala, kinain ka talaga ng buhay ni Attorney Sheila. Ito, maikling, meron siyang summary, no? Kung 24 ang dumalo, 16 boto ang kailangan upang mahatulan. Kung 22 ang dumalo, 16 boto pa rin ang kailangan. Kung 20 ang dumalo, 16 boto pa rin ang kailangan. Kung 18 ang dumalo, 16 boto pa rin ang kailangan. Kung 18 ang dumalo, 16 boto pa rin ang kailangan. Kasi naulit, Kung 15 na boto, ang 15 boto ay hindi sapat upang mahatulan. Ang 14 boto ay hindi sapat upang mahatulan. Ang 13 na boto ay hindi sapat upang mahatulan. Puta, hinimay talaga niya para maintindihan ng mga Pilipino. Ito. Ang buod na ito ay nakabatay sa isang interpretasyon ng konstitusyon. Ang kaso ng Avellino Quinco, na kadalasang tinutukoy bilang Quinco versus Avellino, ay naganap sa ilalim ng 1935 Konstitusyon na may probisyong naiiba sa 1987 Constitution. Malinaw na isinaad ng 1987 Constitution sa Artikulo 11, Section 3, Clause Open Parenthesis 6, na ang paghatol sa isang impeachment trial ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng 2/3 o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. So yung 24. Sa interpretasyon, ang lahat ng mga miyembro ng Senado ay tumutukoy sa buong kasapian. So ibig sabihin, buong miyembro ng Senado na binubuo ng 24 na senador. Ang kinakailangang bilang ay 16 na boto.
Yan ang maliwanag. Tama, mukhang naulit ko li ah. Sorry ah. Inulit ko. Naulit ko yung pagbabasa para matutunan ni Louis Strauss. Sorry. Ito ba? Sa ilalim ng interpretasyong ito ay pagliban ng ilang senador ay hindi nagpababa sa itinagdang rekisito ng konstitusyon. Sapagkat ang tinutukoy nito ay ang lahat ng mga miyembro ng Senado ay hindi lamang ang mga naroroon ang bumoboto. Kaya, maliban kung ang bilang ng mga senador ay legal na nabawasan dahil sa mga bakante, 16 na boto ang kinakailangan upang magkaroon ng hatol na guilty sa isang Senado na may 24 na miyembro. Yan ang maliwanag, Gerbel Luestro. Huwag mo nang ipagpumilit yung kagustuhan mo, anak ka ng kagwang. O ito, alam ko kumukuha ng hugot si Gerbel Luestro kay Carpio. Kay Carpio. Kamag-anak pa naman Inday Sara. Pero si Carpio, tinabla rin nila Ascuna. Okay. Carpio versus Ascuna yung ating pag-uusapan. Pakinggan po natin ito. Narito. Ay, hindi pala yan. Yan. Ipinaliwanag ng isa sa mga framer ng 1987 Constitution kung bakit may tinatawag na fixed supermajority sa saligang batas kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa MJ Mondihar sa report. Pwede bang bumoto sa impeachment trial ang senador na wala sa impeachment court? Ito ngayon ang isa sa mga pinagtatalo ng paksa kaugnay na nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Sa 24 incumbent senators, 2 ang posibleng hindi makalahok kapag nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ang mga ito ay sina Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa ICC warrant at Senator Jingo Estrada na pinatawan ngayon ng 90-day suspension kaugnay ng kanyang mga kaso sa Sandigan Bayan. Batay sa 1987 Constitution, kailangan ng boto ng 2/3 ng lahat ng senador o 16 na boto upang makonvict ang isang opisyal sa impeachment trial. Gayunman, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, maaaring bumaba sa 15 o mas mababa pa ang bilang ng boto na kailangan upang makonvict si VP Duterte. Depende raw sa bilang ng mga senador na kwalipikadong bumoto. Paliwanag ni Carpio, ang 2/3 vote requirement ay dapat ibatay lamang sa mga senador na legal na nakagaganap ng kanilang tungkulin at kwalipikadong bumoto. Aniya, kung may mga senador na nasa preventive suspension, nagbitiw, pumanaw o hindi na kwalipikadong bumoto, mababawasan rin daw ang bilang ng Senate members na pagbabatayan ng 2/3 threshold. Pero iba naman ang pananaw dito ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Nanindigan si Ascuna na nananatiling 16 na boto o 2/3 ng kabuang 24 na senador ang kailangan para mahatulang guilty si VP Duterte sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay Ascuna, dapat pa rin isama sa bilang ang lahat ng miyembro ng Senado kahit sila ay nasa ibang bansa, may sakit o nakakulong, basta't nananatili silang senador. Anya, maaari lamang silang hindi isama sa kompetasyon kung sila ay pumanaw, nagbitiw o tuluyan natanggal sa pwesto. Ipinaliwanag pa ni Attorney Ascuna na walang middle ground sa usaping ito dahil bawat senador ay kumakatawan sa mamamayang Pilipino. Aniya, ang hindi pagsama sa kanila sa komputasyon ay katumbas ng misrepresentation ng kanilang mga nasasakupan. Binigang din na dating maestrado na itinatakda ng konstitusyon ang isang fixed supermajority vote requirement upang matiyak na ang pagpapatalsik sa pinakamatataas sa opisyal ng bansa ay may malawak na suporta. Aniya, ang pabago-bagong voting threshold ay maaaring pagmula ng manipulasyon. Dagdag niya, layunin ng konstitusyon na protektahan ang matataas sa opisyal ng bansa laban sa madaling pagpapatalsik sa pamamagitan ng pagpigil sa anumang manipulasyon na maaari magresulta sa hindi paglahok ng ilang senador sa proseso. Si Justice Acuna ay isa sa mga hinirang na miyembro noon ng 1986 Constitutional Commission na bumalangkas at sumulat ng kasulukuyang saligang batas o ang ating 1987 Constitution. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. O ngayon, sino yung paniwalaan natin? Si Carpio o si Ascuna nakasama para sa pagbalangkas ng 1986 Constitution na napasa sa 1987 Constitution po. O paano yun? Sino po yung susundin natin? Si Carpio. Maliwanag yung sinabi fix yung 16. Kahit anong mangyari pala, kahit pupunta sa ibang bansa o anong mangyayari sa dalawa, magkaroon ba ng expulsion, manatiling 16. Ito po ay proteksyon para sa mandato ng impeachable officers. Yan na po ang maliwanag.
So anong pinaghimutok ng botsi mo, Gerbel Uestro? Pag talo ka talaga. Kasi ang legal team ni Vice President Inday Sara, grabe, handang-handa na pala talaga. No? O, ito. Panoorin po natin, pakinggan natin yung lead counsel niya. Ready na po. Ma'am, ano po ba yung articles na ano po ngayon para sa pagmamarka lang ng entrance? Articles 1 and 2. Ano po yun, ma'am? Article 1 is for confidential funds and Article 2 for the state. Hopefully ba, attorney, matatapos ngayong araw yung pre-trial conference? We hope so. Pero I don't think matatapos ngayon kasi marami pa dito. After the pre-trial conference, attorney, ano pong mangyayari next? The court will have to issue the pre-trial. Gaano po kahanda ang defense team po ngayon, ma'am? Ready. Like, gaano po? What do you mean? Gaano po kahanda? Kasi sinasabi po kasi ng prosecutor panel na hindi daw po handa ang defense team, ma'am. I think normally kami magpapalaban kung anong sinasabi. Pero we're ready. Thank you, attorney. Ingat po. Ready po ang defense team ni Vice President Inday Sara Duterte. Yung sinasabi ni Adyong hindi handa, anak ka ng kamuti ka, Adyong. Alam mo, itong Muslim na kongresista, dapat ipersona non grata ito ng Bangsamoro. Masyado ng halatang malitaboy, no? Ikaw, Gerber Luistro, sarap mo. Ito, sinabi ni ng prosecution team na parang hindi handa ang depensa. Sobrang handa, ilang taon na yung pinaghahandaan nila eh. Kayo yung hindi handa. Si Kapunan nga, tulala eh. Si Gerbel nga, nilamon, anong hindi handa. Ready na po ang depensa ni Vice President Inday Sara Duterte. Paano hindi nagiging ready? Tingnan mo, 97, anak ng kagwang, 97 witnesses ilalabas ng kampo ni Vice President Inday Sara Duterte sa impeachment trial. Patay ka, Luistro. Pakinggan natin ang balitang ito. Bukas sa pagkakaroon ng surprise witnesses sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte ang Senate Impeachment Court. Ayon ito sa tatayong Clerk of Court sa paglilitis na si Senate Secretary Rene Bantug. Anya, basta dapat makapag-abiso ang sinumang may bagong witness 3 araw bago ito isalang. Kanina sa pre-trial ng impeachment case, may 57 testigo na balak ipresenta ang prosekusyon. Habang 77 naman ang witnesses ng defense team ng bise. Nako! Para mas malinaw ang pagpresenta ng witnesses, maglalabas ang impeachment court ng pre-trial order para sa lahat ng napagkasunduan at hindi napagkasunduan ng magkabilang kampo. Huling araw na dapat ng pre-trial conference pero posibleng sa Huwebes ito matapos dahil sa dami ng mga ebidensyang kailangang markahan. Sa kabila niyan, on track pa rin sila sa July 6 na pagbubukas ng impeachment trial. Kapwa naniniwala ang magkabilang panig na posibleng hindi matapos sa loob ng 3 buwan ang impeachment trial. Agad na bang nilinaw ni House Lead Prosecutor Representative Jerby Luistro na hindi clerk of court kundi impeachment court ang magdedesisyon kung ilang boto ang kailangan para ma-convict ang bise. Kasunod yan ang sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na sinubukan naman ng depensa na palutangin ang issue ng conviction threshold. Bugo ka, Luistro. Kayo nga yung nagpapalutang ng issue sa threshold eh. Gusto ninyong ibaba sa 16 eh. Wala na, may batas tayong sinusunod. Sundin nyo na lang. Tangin na to, sarap lamutakin eh. O ayan. Anong gagawin mo dyan sa 97 witnesses na ilalabas ng kampo ni Vice President Inday Sara? Surprise witness, pwede pa. Kunin mong surprise witness si Bangag. Ako, meron mga pasabog yan depensa ni Inday Sara. Grabe, matindi po, no? At nakikita ko po yung 97 kasama dyan si Trillanes, si Madriaga. Na uminit ang ulo ni Kapunan dyan eh. Mantakin mo 97 na witness ang dadalhin ng depensa ni Inday Sara. Ganyan
kahanda ang legal team ni Inday. Talagang hindi basta-basta to magpapatibag. At yung Luistro na yan na mayabang sa impeachment trial, abangan po natin sa July 6 kung hindi siya magkautal-utal. Ito. Pagkatapos po ng pre-trial conference kagahapon, nagkaroon po ng kaunting press con itong si Michael Puwa. So ilang araw daw yung gustong para matapos na yung impeachment. I think sa depensa, Inday Sara, gusto nilang matapos na agad 30 days. Sa kanila, 3 months eh. Putang ina ng prosecution team na yan. Dapat nga 1 week tapusin na po natin yan kasi ang daming problema para wala na ba. Malinis na talaga si Inday. Pag nalinis na si Inday, iyak na ng tuluyan itong hinayupak na Luistro. Pakinggan natin si Attorney Michael Puwa sa kanyang press con. Kanina pa kayo naghihintay. Sir, kumusta so far? So far, okay naman. Nasa marking pa rin tayo. Siyempre, marami talagang mga dokumento. So we're anticipating baka, of course, without saying exactly, kung kaya, siyempre gusto natin mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday sa marking. Yun naman talagang schedule actually. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. But just with the voluminous documents, I think we're looking at Thursday. Siya yung pinakamaraming docs, which article? Yung dalawang natitira, actually, marami talagang documents yan. Both Article 1 and Article 2, which is yung confidential funds na issue and as well as yung unexplained wealth na issue. So, ano klaseng documents po ito? How would you describe? Several documents talaga. Lahat naman po, from TUA reports to acknowledgement receipts to SAL-ends. Yung hindi naman po bago to, nakita nyo na to dahil present na rin naman to sa Committee on Justice. But syempre dito, minamark kasi natin yan, each document. So, marking kasi is really for identification purposes. Para pagdating sa trial, madali na ma-identify yung anong exhibit yun, di ba? Exhibit 1, Exhibit 2, gano'n naman po yun. So, we're marking all of the documents. At may kasama po dito yung 28 documentary evidence na pinapatanggal din sa inyong answer ng Q1. Well, sa prosecution kasi yan, yung mga documents na yan. So, minamarka naman lahat ng documents. Kasi nga, this is not about we're not admitting to anything dito sa marking, That's very clear under the rules. Wala pong admission dito, walang admission of authenticity, hindi admission on admissibility of the document itself. Ito po ay purely for identification purposes lamang. Marking lang. Manifestation ninyo na ito ay tanggalin wala. Sa ngayon po, wala tayong ginagawang manifestation because this is, again, purely marking. So wala kayong binablock na anything, sir? Wala po. Wala tayong binablock. Kahit naman sila. Sir, may manifestation po yung prosecution panel. Sabi po nila kasi yung defense team po failed to comply with the guidelines po ng pre-trial conference. Hindi nyo raw po kasi ni-specify sa summary ninyo yung mga intended witnesses nyo. In-adopt po ng mga witnesses then from the prosecution panel and they said po, sabi niya, as we've explained, they failed to comply with that because instead of providing a summary, they just indicated the general purpose, which is to disprove the allegations in the articles. Well, they can file the manifestation. That's well within their prerogative and we will respond accordingly to that manifestation. Sir, pero bakit in-adopt nyo na lang daw po yung iba pa nilang mga witnesses? Karamihan sa mga witnesses. Paano bang adopt? Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. So, I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment. You will provide a... Inadopt si Trillanes at si Badriaga. Tanginumin mo, Luistro. Hindi nila akalain gawin ng depensa yan eh. Wala na, nagkalatagan na eh. Ng witness eh, tuloy Specific summary po. No, we will comment on their manifestation. Sir, dun sa
executive summary you mentioned about that this case should be dismissed. Will you actually move for that, and when is the right time for that, sir? Well, yan yung mga affirmative defenses, no? And in any trial naman, kahit sa RTC, before trial proper starts, no, a ruling must be made on the affirmative defenses. So we'll see. That's something that we should ask the impeachment court, no, kung kailan yung affirmative defenses. We'll just comply with whatever happens. Sir, kanina po the prosecution panel shared their preferred sequence for the order of presentation. Gusto po nilang unahin yung grave threats or yung assassination, then last po yung unexplained wealth. Apo. Your comments, sir? That's well within the prerogative naman po of the prosecution. Let's be fair, kami sa defense, we just want to be objective. Yan naman po ay prerogativa ng prosecution, kung yan ang gusto nilang unahin. Ang sa amin lang naman po, we are just requesting for disclosure kung ano yung uunahin nila na articles. Yun lang naman po. So you agree with that? Well naman po, well, it's not about agreeing or not agreeing, that is well within their prerogative. Kumbaga, nasa kanila po yan. And tayo po, ang gusto lang natin is ma-disclose kung ano yung magiging order para sa aming kaalaman, that's part of due process. No? So, ganun lang naman po yun. But I don't see anything wrong with that. Ang pambato nila na articles of impeachment yung confidential funds. Putang nasagot na yan eh. Yung pangalawa, yung yung ill-gotten wealth daw ni Vice President Inday Sara. Mas may ill-gotten wealth pa nga si Boying eh, pati si Luistro eh. Malita, Yaward. So, okay, tuloy lang natin ng konti. Sir, may comment ba kayo doon sa nauna nang sinabi ng ibang spokesperson na tunog lata yung pre-trial brief ninyo? Si Adyong. Wala naman daw po talaga nga in general denial lang ang inyong mga itatag. Ako, I always respect ang aming mga opposing counsel. If that's their opinion, that's their opinion. Pero sa atin, no, siyempre, we have a differing position on the matter. Sa tunog lata, I don't want to engage in something like that. Thank you. Sir, VP will attend the trial. Tiga muna, tunog lata. Putangin na, ang tunog lata yung maingay na si Luistro. Kinain nga ng buo eh. Nangina mo, si Adyong yung nagsabi, tunog lata daw ang depensa. Oh, lol. Tuloy oh. Again, parati namin sinasabi kung kinakailangan. Last two po. Kanina your comment, sabi ni So, yung sinabi kung kailangan bang dumalo si Inday Sara. So, surprise witness, no? Inday Sara, kung kinakailangan, dadalo. Pero kung mahina naman ang prosecution, hindi na kailangan. Lalo na kung unang trial pa lang, naka! Sarap nito abangan July 6. Titingnan namin, Luistro, kung anong mangyayari sa'yo. Daloy. si Congressman Jervin kanina, kaugnay dun sa pinapatanggal yung mga documentary evidence, bahagi daw talaga ng proseso yung pagsusumite ng mga ebidensya kahit kasama pa siya dun sa nabasurang complaint ng impeachment. Ano pong nabasurang complaint? Hindi po ako masyadong familiar. Kasi di ba yung 28 documentary evidence, sabi ninyo, kinuha nila dun sa mga hindi nasama na impeachment complaints. Hindi po yan yung argumento namin dyan. I think nagkakaroon tayo ng misunderstanding. Ang argumento po namin dyan ay hindi po siya naka-attach. Wala, kumbaga, bunso po siya nung sinasabi nga namin na naging proseso which we are questioning before the Supreme Court. No? So, ngayon yung pagmamarka, I agree. Nasa proseso lang naman. Kasi again, identification purposes lang po ito. So, wala naman pong mali sa sinabi ni Representative Luistro. Yung pagdating ng trial proper. Sorry po? Kaya mag-igigate nyo yung pagbasura sa trial proper. Again, that is part of our affirmative defenses. So, pag-uusapan po yan definitely. Pag-uusapan po yan. Sir, regarding yung issue po na ni-raise nyo dyan sa pre-trial brief po ninyo na huwag nga po isama yung mga evidence na nakuha lang doon sa Committee on Justice hearing kapag hindi po attached doon sa Sabanya and Cabrera complaint. Sabi po nila doon ng mga prosecutors, wala naman pong constitutional or any legal basis itong inyong mga request. Number one, I am not here to discuss the merits of the case. As you know, under Rule 18 of the Rules on Impeachment sa Senado, no, hindi po tayo pwede mag-discuss ng merits because it's considered sub judice. Pangalawa, kung ano man pong isasagot namin dyan sa comment na yan, with all due respect again, because nire-respeto ko po talaga ang ating opposing counsels at ang ating mga public prosecutors, sasagutin po namin sa tamang panahon at sa tamang forum. Pero ma-address pa yun sa order that the impeachment court will come out with at the end of the month? I think, ma'am, that is something that is best directed to the Senate as an impeachment court, no, not sa amin, because we don't know what they will address in their pre-trial order.
Sir, may seek clarification po kasi I understand, sir, 30 trial dates po yung request. At least 30 trial dates. And 97 witnesses po yung nakalista for the defense. Sir, kasi kanina po parang pinag po yung legal spokesperson, parang why did you request for 30 trial dates when you have 97 witnesses? Sir, I'll cut you there. We do not discuss matters on legal strategy. Secondly, it's at least 30 trial dates. Third, the burden of proof never shifts, and it will all start with the prosecution. No? So we will have to wait, and we will only respond to whatever evidence they present. Sir, last na po on the timeline. Sabi po kasi ni Congresswoman Lubistro kanina, sa tingin na daw po hindi kakayanin ng 3 buwan yung trial. Sa tingin ko rin, actually. Sa tingin ko rin. So I think we agree with that. But again, wag nating sabihin na with certainty yung mga bagay na yan dahil hindi talaga natin alam. Siyempre, it will depend on the number of witnesses they will be presenting. It will depend on yung pace. No? Hindi naman natin matatime kung gaano katagal ang direct examination, gaano katagal ang cross-examination. So it will really depend. But with the assessment of Representative Luistro, sa tingin ko, 3 months is a bit tight, no? But so we agree on that point. At tingnan lang po namin. I think both sides naman po talagang we're trying to speed things up. We're trying to expedite everything. Wala namang gustong tumagal ito. But again, hindi rin pwedeng madaliin. Siyempre, it's all part of due process. Sir, sorry, last na lang talaga. Sir, baka nasagot niyo na rin to. Pero dun sa pagbaba daw ng vote ng conviction threshold, anong take ng defense? Hindi kami makakomment kasi wala pa namang posisyon yung Senate sitting as an impeachment court regarding that threshold. Of course, we have our own position, but we'll have to wait for the Senate first. You know? I think it's premature for us to say anything at this point dahil wala pa namang categorical. Kumbaga, haka-haka lang po lahat ng And nangyayari. ang Senator Cheese being possibly the presiding officer, okay sa inyo? Well, sa amin po, wala naman kami, kumbaga, nasagot ko yan last week, it's something that is internal to the Senate. So, sa ngayon, kung sino man ang presiding officer, we will see first. No? Titingnan namin kung meron bang paglabag sa konstitusyon o sa kung anumang batas. Kung wala naman po, we're ready to face whoever presiding officer it is. No? Kasi I think that is something internal at the moment. Ayan, sa akin po, gusto ko po, mukhang nagbago na yung isip ko. Okay sana si Chis Escudero dahil abogado, pero magiging bias po talaga yan eh. Kasi yun yung task niya. Kailangan manalo at makonvict si Vice President Inday Sara. Kailangan manalo sila. So para magiging patas, kasi kung ang nalagay kasi sa batas, kung sino yung Senate President, siya dapat yung presiding officer. Si Sherwin Gatchalian. Eh bakit nagiging Senate President ka pa kung hindi mo pala kaya mag-presiding officer? Eh dapat mag-resign ka na lang sa pagka-Senate President. Ito, kukontrahin daw ni Senator Robin Padilla itong gusto nilang mangyari. Kailangan namin yung opposition. Bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. No? Kailangan namin pag-usapan yan. Hindi ibig sabihin nag-aaway kami. Yun po ang trabaho ng minorya. I-check namin, check and balance namin yung majority. So for you, dapat si SP win talaga? Dapat. Dapat kasi, alam mo, baliktad eh. Dapat yung majority, ini-encourage nila dapat si SP win. Ano? Hindi nila, para sa akin, na-degrade yung tao. Eh. Correct. Nagiging tuta si Gatchalian dyan eh. Kasi ang presiding officer naman talaga ay yung Senate President. So ngayon, kung hindi nyo gawing presiding officer yan, eh di pag-resignin ninyo, palitan ninyo, dahil treason naman din kayo, palitan nyo na lang, gawin yung Senate President si Chis Escudero para hindi po kayo ma-question. So anyway, good luck na lang Luistro. Sa impeachment trial, harapin mo yung 97 witnesses ni Vice President Inday Sara Duterte. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas.
sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.